Okay, Sir John Carl de Velo. Sir, unsa ng indulgence po connected ba gihapon na sila sa grace? Actually, yung indulgence po kasi, sir, yan po yung grasya na nagdidelete po ng mga damages sa mga kasalanan po natin. Special grace po yan. Na siya po yung nagdidelete sa mga damyos ng mga kasalanang resulta. Siya po yung nagdidelete sa mga damages na resulta ng ating kasalanan. Kasi ito kasing sin po kasi, Sir Giancarlo de Velos, meron pong dalawang epekto eh. Number one effect po niya is yung tinatawag na guilt. Number two effect, yan po yung damage. So, pag makakatanggap po tayo ng sakramento, so nasa state of grace po tayo, so yung guilt na ito, tinanggal po ito by way of, by the grace of Christ. Tinanggal po ito. May nananatili pa po itong damage. At itong damage na ito, syempre tayo po yung may gawa. Tayo din po yung magbabayad. Kasi yung kasalanan po kasi ni Adan at saka ni Eva na hindi naman po natin ginusto. Hindi po tayong may gawa noon. So, ang nagbayad po doon, ang Panginoong Jesucristo. At binalik po tayo doon sa relasyon ng Panginoong Diyos. So, ngayon, gumawa naman po tayo ng kasalanan. After on that, sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. So, ngayon, tayo na po yung personal na gumawa noon, so tayo din po yung personal na magbabayad. Hindi po pwede ang Panginoong Jesucristo magbabayad. So, ang magbabayad po sa damage na yun, tayo. Tayo na po. So, kaya nga po, yan po yung function ng indulgence. Ang indulhensya, grasya yan na magdidelete. Siya po yung kukuha, siya po yung mag-eradicate sa mga damages na resulta po ng mga kasalanan natin. And meron po tayong tinatawag na partial and plenary indulgence. Ayun. Ang partial indulgence, matatanggap po natin yan, yung mga devotion po natin, rosaryo, yung pag-devotion po natin para sa mga yumao po natin at dinadasal po natin sa Panginoong Diyos ang kanilang mga kaluluwa. So yun, makakatanggap po tayo ng mga partial indulgences. Kung makakakita po kayo, Sir Giancarlo de Velos, ng mga old nobinahan, nakita po natin doon na merong 150 indulgence. Ibig sabihin, yung 150 na yan, kung sasabihin ng Panginoong Diyos na, okay, dyan ka sa purgatory for 1,000 days. So, dahil gumawa po tayo ng tinatawag na indulgence, sa pamamagitan ng awa ng Panginoong Diyos, binigyan po tayo ng special grace to delete that damages of sin. Instead of 1,000 days po tayo, yung indulgence na natanggap po natin galing sa awa ng Panginoong Diyos dahil sa ating participation po ng kanyang grasya. So, ang mangyayari po dyan, instead of 1,000 days, mangyayari po dyan is magiging 850 days na lang kasi meron po tayong nagawang 150 days indulgence. Yan po. So, yan po yung partial indulgence. Pangalawa, meron pong plenary indulgence. Indulhensya plenaria. Ibig sabihin, lahat ng damages matatanggal yan pag makakatanggap po tayo ng indulhensya plenaria. For example, ngayon, merong tinatawag na Diamond Jubilee Celebration ang San Pedro Cathedral. So, yung local ordinary, si Archbishop Romulo Valles, nag-request po, na humingi po ng yung request pa doon sa Roma na i-allow po siya ng Santo Padre na magbigay ng indulhensya plenaria ang sino man makaka-pilgrimage doon sa cathedral. Then pagkatapos, ayun, masunod po yung proseso. Dapat merong confession, dapat naka-attend ka ng misa. Then pagkatapos, ayun, wala kang ginawang kasalanan at that time na bumisita ka, so makakatanggap ka po tayo ng indulhensya plenaria. So ayun, nag-allow po yung Santo Padre. Kasi yan po yung kapangyarihan ng Santo Papa eh. Yan po yung included po yan doon sa St. Matthew chapter 16 verse 19. Whatsoever shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Yan po. So, indulhensya plenaria. Pag masunod po natin yun, yung mga proseso at ginawa natin, ayun, matatanggal po ang lahat ng mga damages sa mga kasalanan po natin ginawa. Kahit na nabubuhay pa po tayo. Ayan po. Pero, kapag itong mga damages na ito, hindi po natin nabayaran nang nabubuhay pa po tayo by way of spiritual and corporal works of mercy, babayaran po natin yan doon sa purgatorio. Kaya nga po, meron po, ang purgatorio po kasi, ang definition po niya is a place of temporal punishment.
So yun, susunugin po yung mga damyos ng kasalanan natin doon. Yung kaluluwa po rin susunugin, pero temporary. Unlike sa hell, eternal po siya. Yan. So yan po. And makakatanggap din po tayo ng indulensya doon sa pamamagitan ng mga tao nagdarasal at gumagawa ng tinatawag na spiritual works of mercy. Yan po, Sir John Carlo de Velos. Ingon pa sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, kita dong mga Katoliko wala daw tay connection sa mga apostol or sa panahon sa mga apostoles tungod kay ang ato daw mga pagtulunan wala daw sa Biblia. Pero ang problema kining moong mga tawhana nagasulti, nagapamulong og mga butang sila ra pa nakasabot sa ilahang magipamulong. Nganuman kay ang pagmingon sila og dili nakasulat or wala nagabase sa balaang kasulatan, ang naa silang unahon na letra por letra. Unya kanang pagtulunan nga letra por letra dapat mabasa sa mga nakasulat sa balaang kasulatan, wala man po nagitudlo sa mga apostol. Unya at the same time, wala po sa gitudlo sa tuang Ginoong Jesucristo nga kung manudlo og mga pagtulunan o doktrina dapat mabasa sa Biblia letra por letra. Wala man na sa Biblia. Maupaw ka na lang or tawag anang mahurot na lang ang ato ang buhok og binasa ng Biblia from cover to cover, di jud ka makabasa nga ang mga apostol nanudlo na kung dili mabasa sa Biblia dili tuuhan. So ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana katong giingon ni Kristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Nya dili man ang tanan nakasulat, pero it does not mean nga di na ta motuo sa nakasulat, kay ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana dapat motuo ta sa nakasulat. Kung siya nakasulat, mutuo ta. Magbitaw pag ang simbahang Katolika manudlo, nagabase siya sa nakasulat katong esensya sa kahulugan sa gitawag og nakasulat. And at the same time, ang iyan nalang himuon is maghimo og tawag ining formula kay para mas daling masabtan ang gitudlo nga pagtulunan nga nakasulat sa balaang kasulatan. And the number 2, nagatuo kita nga naay gitawag og pulong sa Dios nga wala nasulat. Ug kana nga termino nga gituuhan sa Iglesia Katolika mo nang word or term nga tradisyon. So lang tradisyon, it is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. So buti pasabot, makita nato nga ang simbahang Katolika basta manudlo nagabase sa pulong sa Dios nga nasulat ug wala masulat. Kana nasulat naa sa Biblia ug kanang wala masulat mo nang tradisyon sa pagtuo. So kung naay mga termino nga ato ang makaplagan nga pagtulong sa Iglesia Katolika nga feel nato nga wala nakasulat sa balang kasulatan ug di nato makita sa balang kasulatan ka nga nagabase na sa tradisyon sa pagtuo. Ngano man kay ang tinuod nga iglesia na ano kita og tradisyon, dili pwede nga mawagtang ng tradisyon sa pagtuo sa tinuod nga iglesia ang gitukod ni Ginoong Jesucristo kay mismo ang balang kasulatan nag-ingon 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 ang giingon sa balang kasulatan nga huptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pagtudlo og gitawag og sulat, pinaagi sa pinbinaba or sa gitawag og sinulat. So mana kami mga Katoliko, itong mga Katoliko bisan pagkapila sa lambiingon nga atong pagtulon wala sa Biblia, huna lagi intaw na nila. Ngano man tungod sa hinungdan ang simbahang Katolika nabuhi og nag-exist for almost 2,000 years nga ang pagtulon ingon ana. Unya gikan sa 1st, 2nd ug 3rd century na ang Iglesia Katolika og ang mga pagtuo agihuptan niini nihatag na lang ang simbahang Katolika ang hierarkiya ug formula kay para mas madali natong masabtan ang atong pagtuo nga kini gikan kang Kristo o gikan mismo sa mga apostol.